Welcome guys, welcome back to my channel and I'm here. Sorry, natagal na ako mag-upload sa YouTube kasi so, for, um, today is yung if and else statement. So, ano yung if and else statement? Basically, yun yung parang conditional statement like kapag pag if totoo pag if true yung yung statement then gagawin niya to, pag hindi gagawin niya to, parang ganun yung concept. So gawa tayo ng script, enable na ay disable pala natin, tapos gawa tayo script, tapos pangalanan natin ng if and else statement. If else statement, if statement if statement. So paano nga ba gumawa ng if statement? Para para makagawa ka ng if statement, basically i-input mo lang yung keyword na if, tapos yung then, at tapos yung pagitan ng if at then, dun mo ilalagay yung condition. Let's say gawa tayo ng variable na egg is let's say meron tayong egg true. If meron tayong egg, ipiprint natin there is an egg. At pag gagawa ka ng else, wag mamaya muna. Print na muna natin to. Ayan, there is an egg. Kasi nga, pag true to, let's say, kung true tong if statement, true to, then ito yung gagawin niya. Pag false, else, let's say, wala tayong egg. Ano kaya mangyayari? False. Wala. Kasi, wala naman tayong egg. Basta, lagi niyong tandaan, pag true to, gagana to. Pag, pag, pag hindi to true, ito yung papaganahin. Else, print, there is no egg. Oh. Tapos, ginagamit ko to minsan sa pag-check sa isang bagay. Let's say, ano kaya pwede? Let's say, kung meron na tayong color na, kung i-check niya kung meron na tayong color ng part 2. I mean, kung yung part 1 color is meron color niya, naging color niya na yung part 2 color. Doon natin malalaman kung naging naging kulay purple naging kulay purple na yung part 1 kung nakuha na natin yung value ng part 2. So let's say local part 1 workspace at part 1 and then part 2 function change properties, and then color 3 random, recolor pala, sorry, random, part I mean mali, sorry, ano ba itong part of color 2,
Tapos, yung part 1. If, check natin, color is equals to part, ito, part of color. Ibig sabihin yan, wait lang, change properties. Part 2, color. Ibig sabihin nito, di ba kinuha natin yung color ng part 2. So, i-check natin kung yung part 1 color, which is ito, is equal sa color na to. Pag hindi, kung then print, it, it has an already color, equal color to the part of color 2. Pag hindi naman, simply part of color 2. Ba? Pero kapag ginayat at lang, color, tapos nilagay natin yung color, diba? It has an equal color of part 2. So, ganun naman madali lang naman yung if statement. Parang, check mo lang kung totoo yung isang bagay. Kung hindi, gagawin mo to. Parang ganun lang yung concept ng if statement. Kung nahihirapan man kayo, pwede nyo naman i-pause or i-repeat na lang yung video. At kung nakatulong man, pwede naman palagi and subscribe for more Roblox tutorial series. So, yun lang.